Good morning po sa ating lahat. Amen? So, kailangan natin na maging alert. Okay po, magsisimula na po tayo. When upon life fills your tempest storms, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burning with a lot of fear? Does the closing heavy your heart called to bear? Count your many blessings, every dawn will cry, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lamps and gold, think that Christ has promised you His word and truth. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven or your own on high. Count your blessings and count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Okay po, para po sa ating opening prayer, request natin si Brother Ruel mag-pray. Iyakong po natin ating mga tayo lang. Panginoon po namin sa Panginoon, pinupuri ng pinapasalamat. Sarili sa aming mga nagawang kasalanan ng araw at patawanin po kami. At pagkalayan niyo po ang lahat ng narito at ingatan niyo po ang aming mga member na dadalo po ng araw. At bigyan niyo po si Pastor ng talino at wisdom. In Jesus' name, Amen. Po, tayo po'y magsimula na sa ating pong Sunday's first morning worship. Ating pong topic sa umagang ito, ipagpatuloy natin sa buhay ni Lot. Number 3 na po tayo, ano? Okay po. Sa buhay ni Lot, sa Genesis chapter 19 po ba? Sa Genesis chapter 19, sa buksan natin mga Biblia. Out of 50 chapters ng Genesis, nasa chapter 19 na po tayo. At maganda na mapag-aralan natin ang buhay ng bawat mga sinaunang tao na naglilingkod sa Diyos at yung mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Genesis chapter 19, simulan natin sa verse number 18 hanggang 26. Okay po.
Genesis chapter 19 verse 18 hanggang 26. Basahin po natin. Ako magabasa sa verse number 18. 19 kayo po. And Lot said unto them, O not so, my Lord. Verse 19. Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh, let me escape thither. Is it not a little one? And my soul shall live. Verse 21. And he said that see, I have accepted this concerning the city also, that I will not overthrow the city for the which he was spoken. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou become thither. Therefore the name of the city was called Zoar. The sun was rising upon her when Lot entered into Sodom. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Verse number 25. And he overthrew the cities and all the plain and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. Okay, last verse 26. Sabay-sabay tayo. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Tayo po'y manalangin. O mapagpalang Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa talata na aming pong binasa. Maraming salamat sa banal na Espiritu Santo na gumagabay po sa amin sa aming pong pagbasa at lalong-lalo na po sa oras na ito sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman upang ito po ay magkaroon po sa amin ng salamin sa aming buhay habang kami nabubuhay. Maraming salamat sa banal na kasulatan na aming pong mapag-aralan kung ano po ang mga nangyayari noong unang mga panahon sa mga sinaunang mananampalataya sa inyo ugad o sa mga unang mga anak mo na naglilingkod sa inyo. Patnubayan niyo po kami, tulungan niyo po ang aming mga kapatiran na makarating, patnubayan niyo po ang bawat isa. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Maraming salamat po o Diyos dahil sa kabila ng bagyong Ulysses ay nagkalalipad ang bubong, nagkalalubog sa baha, ang iba naman mo'y tinangay ng alon o baha habang tumatawid sa kalsada at namatay, nabawir ang buhay. Ngunit salamat sa inyong mga anak ay narito po kami ngayon, patuloy na nagkakatipon, sama-sama, na dumudulog sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Linisin niyo po ang aming kaisipan at tulungan niyo po kami na makafocus sa pagsamba at sa paglilingkod sa inyo ngayong araw. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo. Aktual na pong nangyayari sa ating buhay ang mga nakasulat sa Biblia. Amen? Narinig niyo na po ba yung whistle ng bagyo? Alam niyo po ba bakit humuhuni, umuugong, nandito? Kasi nandito ang ulo, sentro ng buong Central Luzon ay San Miguel, Bulacan. Damay ang San Ildefonso, Plaridel and Baliwag and Nueva Ecija. Pero ang sentro talaga San Miguel, Bulacan. Ayon po sa Pag-asa, ayon po sa aming school coordinator ng patungkol sa mga disaster, si Sir Hermes Santiago. Kaya mga kapatid, ang mga pangyayaring ito ay miracle na lang ng Diyos ang makapagliligtas sa atin.
Imagine mo, nung nagising po ako, naramdam ko po na papalapit na pong malakas na hangin nandito sa taas. Nagwi-whistle, tapos umuugong. Talagang natakot ako. Sino bang tao hindi matatakot? Lahat naman tayo nakakaramdam ng takot. Amen? Pero ang kagandahan lang po na alaala ko, may Diyos tayong tatawagan. Naalala ko sa panahon ni Jonah, biglang lumubog, biglang bumagyo. Wala ba? Bigla, no? Surprise. Yung atin po, ganun din. May warning na nga eh. Dahil nauna yung unang bagyo, si Ruli, tapos sunod naman ay si Ulysses, akala natin liliis ulit. Naku po, nandyan, dumating. At saka pag-pray kong ganon, ang nabuwal yung pine tree. And then dumaan sa kalsada yung bagyo, lumiko dito, nag-iskwala. Tinamaan ng dalawang mangga, buwal. Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos. Ang ating church ay hindi nabuwal. Amen? So, ang kinatatakutan ko, hindi yung buhay namin, yung church. Kasi sabi ko, pagligtas ang church, ligtas kami. Nakuha niyo po ang logic. Pagligtas ang church, ligtas kami. Dito kami natutulog. Nandyan yung ulo namin ni Mrs. Baka babarda niya, mababagsakan kami. Tatlong bata nandun, hindi na makakatulog. Sabi ko, mag-pray kayo. Walang ilaw. Tapos lalabas pa ako. Napakalakas. Nag-video ako, natapat naman na walang data. Naubos na i-load. Sabi ko, sayang. So, kinabukasan pa ako nakapag-video para makita naman ng mga mananampalataya sa paligid na hindi tayo nagluloko, hindi tayo nagbibiro. Amen? Hindi biro. Ang bagyong ito. Signal number 3 yata, signal number 4. Napakalakas. Sabi nyo, grabe. Nakakatakot. Pero purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pero yung ating pag-aralan, higit pa to sa bagyo. Ito po. God destroys Sodom. Yan po ang ating number 3 na points. God destroys Sodom. Ito po. Hindi po ito nature. That is the supernatural act of God na nangyari sa panahon ni Lot at ni Abraham. Si Abraham ligtas kasi nasa bundok siya. Si Lot nandoon sa Sodoma. Kasi po sa chapter 13 ng Genesis ay pinili nila ang Sodom. Lahat ng plain of valley of Jordan. Sabi niya, maganda dito ang hanap buhay. Maganda yung sa syudad. Ayoko sa bundok. Pag sa bundok, probinsyano ka. Gusto ko sa syudad. Maganda din ang perspective nila, pananaw niya sa buhay. No? Gusto niya, ayaw niya maghirap, ayaw niya sa bundok. Gusto niya high-tech. Doon siya sa Sodom. Ang problema, ang tao sa Sodom, mga wicked. Yan ang problema. Amen? So, ang gusto nila, ang kanyang pananaw, yung pansamantala. Sabi ni Abraham, ikaw ang una magpili. Kung pumunta ka sa kanan, ako'y kaliwa. At pag ikaw ay pupunta sa kanan, ako'y sa kaliwa. So, itiningala nila ang kanyang mga mata at nakita niya ngayon ang patag ng Jordan. At sabi niya, Uncle, ito yung akin. Kung tutusin talaga, dapat sinabi niya, Uncle, kayo po yung tito, dapat kayo pong mauna. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman kailangan si Abraham magpili. Kasi po, si Abraham, sa kanya po ibinigay ng Diyos yun. Amen ba? Yeah. Sa kanya ibinigay ng Diyos lahat. Southward, northward, eastward, westward. Sabi ng Diyos, Abraham, tingnan mong lahat. Lahat ng matatanaw mo, ibibigay ko sa iyo. Nung pagkatapos sila naghumiwalay. Ayon sa Biblia, sila ay nakatira sa plain of Jordan and then unti-unti siyang pumapalapit sa Sodom. At hanggat nandoon na po siya sa Sodom, nagpatayo ng kanyang tulda. Tama po ba? At pagdating sa Sodom, wala namang problema kung doon siya makikihalibilo.
ang problema lang nila na nandun siya nakatira, pero nakikiayon siya sa mga lifestyle ng mga taga-Sodomite. Yan po ang kanyang kasalanan. Hindi po kasalanan na manirahan kasama mga unbeliever sa paligid. Are you agree with me? Hindi po masama na ang kapitbahay natin ay unbeliever. Ang masama lang kapag ang ating kapitbahay, sila ang ating ginagaya. Dapat po mayroon po tayong prinsipyo at mayroon po tayong pinaninindigan. Halimbawa po sa prinsipyo sa pamumuhay, ang karamihan po ng mga tao ngayon ay illegal. Amen? Ano po ibig sabihin ng illegal? Hindi po legal. Tama po ba? Hindi legal. Example, ang pagja-jumper ng kuryente, legal or illegal? Illegal. Tama po ba? So ang Kristiyano dapat hindi nagja-jumper ng kuryente. Pag Kristiyano ka na at nung unbeliever ka pa, mahilig ka mag-jumper ng kuryente, pag Kristiyano ka na, wag na itutuloy. Kasi po, hindi po maganda sa mga Kristiyano yan. Yan po ang isang halimbawa. So, ang nangyari po dito, tingnan natin. The Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Ang araw ay was risen upon earth when Lot entered into Zoar. So, pagpasok nila sa Zoar, ay lumabas ang araw. Kailangan bago siya makapunta sa bundok, bago makapunta sa bundok, hindi dapat makalabas ang araw ba pagdating niya sa bundok. Kasi paglabas ng araw, uulan na ng yelo at apoy. Brimstone at saka apoy. Ang ulan po hindi yelo lang, kundi brimstone. Hindi po biro yun. Ano yung brimstone? Brimstone. Mga bato na umapoy. Grabe yun. Pag tinamaan ka, hindi ka masunog, patay ka pa. Tama po ba? So, brimstone, imagine mo yan. Bumabagang apoy, bato. And then, apoy. So, then the Lord rained, past tense, rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Mga kapatid, ang Diyos nagpaulan sa Sodoma at Gomorrah ng mga batong maapoy at apoy mula sa Panginoon sa langit. And through those cities, ang mga syudad nagkala bagsak. Kasi galing sa taas, bubong ang tatamaan. And then, and all the plain, lahat po ng mga patag, and all the inhabitants of the cities, lahat po ng mga nakatira sa syudad ng Sodoma at Gomorrah. Akala po natin yung sa may YouTube na, panoorin niyo po yung Sodoma at Gomorrah sa YouTube, yung pag-ulan ng supri na bato na nagyeyelo, tapos may apoy pang kapalit. Mga kapatid, mga kasama, and that which grow upon the ground, at lalo pang nagiging tumaas yung pagbagsak sa lupa. Imagine mo yan, pag natamaan yung kalsada, talagang mapupuno ng bato na apoy ang kalsada. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos ay ang nagpadala. That supernatural judgment of God. Kaya po mga kapatid, walang taong kayang pigilan pag umulan ng apoy. Kahit mansion pa ibahin mo, sunog ano? Sunog. Kasi po, silat. Pero ang good news, bago umulan, pinalabas mo na silat. Diyan mo pa rin makikita na ang Kristiyano, mayroong Kristo sa puso, mayroong banal na Espiritu, kaya hindi ka papabayaan ng Diyos. Tama ang Hebrews 13:5. Sabi sa Hebrews 13:5, I will never leave thee, nor forsake thee. Kahit bumagyo man, bumagyo ulan. Yung awit na bumagyo ulan. Pero pag actual na bagyo, dito ko naranasan yung actual na bagyo. Sa Mindanao, hindi ba ako nakaranas ng bagyo? Buhawi lang. Dito po, bagyo talaga. Yung anak ko si Ismael talagang binubuntis yan, bagyo. Bagyong Undoy. 2006. Bagyong Yuyong. Nalala ko na.
Bagyong Yuyong. Umapaw yung sapa. Tapos yung bahay ko na lang yung mataas, yung isang hakbang na lang ay maabot na ng sa may baba, nagkalalunod ng tao, patay na. Tapos dami pong patay tao sa Kamyas at sa may Tipalas. Maraming patay. So mga kapatid, sa panahon nila, ang ligtas 3 lang. Ubos patay ang taga Sodoma at Gomora kasama ang mga hayop. Patay lahat. Ang nakaligtas lang sa ulan ng apoy at hilo ay walang iba kundi si Lot at ang kanyang 2 anak. Ang masaklap pa ang kanyang asawa ay lumingon. Lot's wife turned into a pillar of salt. Verse 26, ngunit ang kanyang asawa ay tumingin ng patalikod mula sa kanyang likuran at siya ay nagiging haliging asin. Grabe pala. Ang tao pala, pag natamaan ng brimstone, hindi ka natamaan, tumingin lang siya eh. Ibig sabihin, yung mga lahat na natamaan doon sa Sodoma, nagiging pillar of salt. Tama po, hindi? Kung pag-aralan mo ng gusto. Kasi tumingin lang siya eh. Parang pelikula na serpentina, pag tumingin ka sa mata ng serpentina. Tama ba yun? Yung pinugot yung ulo, tapos tinatingnan, nagiging bato ang tao. Ito hindi. Asin. Kasi asin tayo eh. Maalat eh. Di ba? Pag tinikman mo yung pawis mo, maalat. Kaya pag tapang yung ulam mo, pwede naman pag pinapawis ka, ganun na lang. Para may lasa. Kaya po mga kapatid, alam ko bakit mga idea ng ganun. So, makikita mo rito, nagiging haliging asin. Hindi po siya natamaan, tumingin lang, nagiging aliging asin. Sabi ng 2 anghel, huwag kayong lumingon. Ang meaning doon, huwag kayong lumingon sa mga material na bagay kapag sinabi ng Diyos, katulad nito ngayon, sabi ng Panginoon sa mga Kristiyano, Matthew 6:19-20, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Tama po ba? Yung iba, nag-iimpok ng kayamanan sa lupa. Ano pong ibig sabihin nito? Huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa. Kailangan naman natin ng pera. Ang ibig sabihin po, huwag natin i-prioritize ang mga material things. Amen? Kailangan natin ng pera, mag-impok. Pero gamitin natin yung pera para sa misyon, para sa ministry. Alam niyo po, ang aking iniisip ngayon, kung ako i-bless ni Lord financially, if God will bless me financially, I'm going to start daughter churches from 2021 na. Amen? Pag mayroong mag-missionary, pag may mag-asawa, kung mayroon man lang tayong pera, mag-support tayo 10,000. Doon na nila kunin yung pang-boarding house nila, doon na nila kunin yung kanilang pagkain, mga pangpamasahe at gastusin. Sa totoo lang po, yun talagang prayer ko. Kasi naranasan ko magsimula ng ministry, kulang-kulang, napakahirap. Matagal maka-take off ang ministry. Matagal. Pag ang support mo ay limitado. Hindi ka makagalaw. Halimbawa, nung brownout, hindi ka makagalaw eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, para kang inutil. Nakaupo yan na, para kang malungkot. Tapos walang electric fan. Inasahin ako magtulog na naka-electric fan. Pero 2 gabi lang na hindi naka-electric fan, parang kayanin ko na. Kasi naalala ko sa Mindanao, walang electric fan, natutulog kami, di ba? Sa mga probinsya. Okay, good morning po, Brad. Tuloy po. So mga kapatid, ang asawa nila nagiging haliging asin. Oh, si Brad, Dindo. Sabi ko kanang umaga, magsimba ka, Brad. Kasi yung kasama niya, yun ang tinangay ng baha. Yung mga sasakyan ng mga 4 wheels, mga wheelers, nag-stop. Sila nag-stop doon sa kabila, sa may bypass. Yung kasama niyang isa, nagmamadali, tagalagpas tao na yung tubig. Umapaw na sa may bypass. Dumiritso. So, tinangay. Patay. Malamang tinawagan ng asawa yun, nagmamadaling umuwi. Kaya po palala, mga asawa, pag ang asawa nyo ay nagtatrabaho sa labas, lalong-lalo ng baha, huwag nyo tawagan na sabihin, magmadali ka!
Naku po. Ayon po sa Song of Solomon, pag mahal mo yung isang bagay, walang makakapigil sa pag-ibig. Kahit baha at apoy, hindi mo mapigilan. Kamatayan lang ang makapaghiwalay. Tama po talaga ang Biblia. Imagine mo, tumawid dahil sa kanyang pagmamadali para lang makita ang kanyang family kasi sinabihan siguro ng asawa na, bilisan mo! Baka mabahaan kami dito! Eh siyempre, bahala na. Lalanguyin ko yung malalim na tubig. Oh. So, yun ang nangyari. Hanggang doon lang ang buhay niya. Kaya tayong mga buhay, kailangan po, mayroon po tayong panahon maglingkod sa Panginoon. Amen? Kasi ang asawa nila, walang baha. Hindi din po tinamaan ng apoy. Tumingin lang, nagiging haliging asin. You know? Nagiging haliging asin. Ang instruction ng anghel na dalawa, iligtas yung buhay nyo, tumakbo kayo, papunta sa bundok ng Zoar, tapos huwag kayong lumingon. Napaka-importante ang instruction. Amen? Napaka-importante po ang instruction. Bakit lumingon ang asawa nila? I believe, gusto niya lang makita kung totoo ba yung sinabi nila. Kasi gusto niya patunayan, baka nagsisinungaling na to sila Baka wala naman talaga So lumingon siya. Pangalawa, posible, sayang naman tong aking mga ari-arian. Pinundar na natin yung lahat. Alam mo yung iba yon, galing pa po yun sa Mesopotamia, binigay ni Abraham. Tama? Binigay ni Abraham yun, ubos. Hindi niya nadala. Pero alam mo, mayroon hindi nakalimutan sila. Tingnan niyo mamaya. Mayroon pong dinala ang kanyang dalawang anak. Next. Verse 27, at si Abraham nung madaling araw sa kinaumagahan, kung saan siya ay tumayo doon sa Panginoon. Verse 20, at tumingin siya papunta sa Sodoma at Gomora, at nakita niya ang lahat ng mga lupa ng kapatagan, at narito ngayon, ang usok ay pumapailang lang, pumapaibabaw. Matindi po ang usok sa buong Sodoma at Gomora. Natupok ng apoy, natupok ng ulang bato na yelo. Mga kapatid, matindi po. Lahat ng Sodoma at Gomora, umuusok, nandoon siya sa bundok, nakikita po niya na ang lahat ay umuusok. Lahat ng mga tao nagiging asin, nagiging aliging asin. Kasi ang ebidensya, si Mrs. Lot. Tama po? Malamang siguro yung mga tao, durog-durog. Kasi pag natamaan ka, isang tama lang, durog. So si Mrs. Lot, dahil hindi sa natamaan, na nakita lang niya yung mga Sodoma at Gomora na sunog, nagiging aliging asin siya. Pag ganun niya, buti hindi na nililingon nila yung kanyang asawa. Kasi pag nilingon niya yun, baka magiging haliging asin siya. Sabi niya sa mga anak niya, kahit anong mangyari, diretso lang! Di ba, naalala mo yung pelikula na naka-blindfold sila lahat? Isa po yung makakita ng liwanag. So, sila, diretso lang. Akala nila siguro yung asawa niya na sumusunod pa. Wala na. Sabi ng dalawang anghel, malamang, sinabi ng dalawang anghel, diretso lang. Asawa mo, namatay na. O, wala na. So, kung mahal mo yung asawa mo, lilingunin mo rin. Ang problema, nauna sila. Kaya pagdating niya, nasaan yung misis ko? Nakita niya siguro paglabas niya, sabi ng anghel, huwag kang lumingon, huwag kang tumingin sa Sodom at Gomora, baka mamatay ka. So, yun ang nangyari kay Mrs. Lot. Nagiging haliging asin. And then, at lumipas ang panahon, pagkatapos na sinira ng Diyos ang mga syudad ng patag, naalaala ng Diyos si Abraham. Amen? And God remembered Abraham. Alam niyo po, ang Panginoon ay hindi po malimutin. Maalaala kanya kahit sa bagyo, kahit sa anumang sakuna na dumarating sa ating bayan, anumang sakuna na dumarating sa ating buhay, ay maalaala ka ng Diyos. At naalaala ng Diyos si Abraham, kaya ipinadala niya, pinalabas niya sila sa gitna ng
paggiba ng Sodoma at Gomorrah. And when he overthrew the cities in the which Lot dwelt. Dahil naalaala ng Diyos si Abraham, hindi niya kinalimutan ang kanyang pamangkin na si Lot, kasi si Lot, kung tutusin mo, godly din siya. Siya po ay anak ng Diyos. Ang problema, nagre-represent siya sa backslider Christian. Nakanyo po? So ang backslider Christian, ligtas ka, pero ubos lang yung ari-arian mo. Ubos din ang iyong blessing. Yung mga napinundar mo, akala mo magpapatuloy yung pagpapala mo, pero hindi, ubos. Sayang lang kapag hindi kalooban ng Diyos yung ating pag-iimpok at pag-iipon ng mga material na bagay. Katulad dito, cellphone, gagamitin natin para po sa ministry. Kaya pasalamat ako, binigyan nyo ako ng regalong cellphone. Amen? Yan, mas magamit ng pastor para sa ministry. Ako naman, ang pinagpipray ko, ngayong December, ay sana mabigyan ako ni Lord ng Amerikana. Yung first class na. Kasi mula noon, nung ako'y naligtas, hanggang ngayon, ang aking mga Amerikana, okay pala, kapangit po. Okay. Kaya, at hindi din po, hindi din po ako nakasuot ng mga first class na mga barong. Pero sabi ko, bagay na siguro ako maghingi sa Diyos kasi maganda ng simbahan. Amen? Kaya, mga kapatid, wala din ang pag-isipan natin kung ano mga bagay na ating hingin sa Diyos, yung magamit natin sa ministry. Amen po? Yung magamit natin. Example, humingi ako sa Diyos ngayon ng house of lot. Humingi ako sa Diyos ng 4 wheels. Bakit? Para mabisitahan ko yung mga missionaries sa ibang malayong lugar. At saka, anumang oras pupunta ka ng Maynila, example, pag sundo ko kay Tatay Pablo, hindi ko masundo. Nag-commute kami, napakahirap. So kung may sasakyan na sarili ang pastor, hindi po mahirap sa kanya na pumunta sa Mother Church, pumunta sa conference. Kasi sa ngayon, pag wala kang sasakyan sa Maynila, inutil ka. Pagbaba mo ng bus, ang lalakarin mo, ang layo. Pagkatapos, pagsakay mo ng MRT, para kayong zombie. Hindi pwedeng magsalita, hindi pwedeng makipag-usap. Babawalan ka ng mga crew ng MRT. Sir, bawal magtawag. Bawal, nakasinyas. Sabi ko, grabe to. Tapos, pag pumunta ka sa Maynila, makikita mo, napakahirap ng buhay ngayon. Dito sa province, makagala-gala ka, amen? Doon, ang hirap. Pag wala ka sasakyan, parang Amerika na. Kaya si Rochelle sa Amerika, may sasakyan, kahit hindi marunong mag-drive, natuto mag-drive. Kaya po mga kapatid, ang nangyari po sa kay Lot, siya po ay niligtas ng Diyos dahil mayroon siyang Abraham na tito. Amen po? Sino po ba ang Abraham natin sa ating buhay? Ang Abraham natin sa ating buhay, walang iba, ang ating pastor. Amen? Nananalangin si Abraham bago po, pagkatapos po ng pinadala ng Diyos ang dalawang anghel sa Sodoma, yung isang anghel nakikipag-usap kay Abraham, sabi ni Abraham, Panginoon, lilipulin mo po ba ang syudad kapag mayroong may mga matutuwid na tao na 50? Sabi ng Diyos, hindi. Halimbawa po, mayroon pong 45, hindi din po, sabi ng Diyos. Paano po kung mayroon pong 30? Hindi ko po lipulin ang Sodoma at Gomorrah. Paano po pag may 25? Hindi din po. Paano po kung 20? Hindi din po, Abraham. Tapos pagdating po doon sa 15, kung mayroon pong 15, hindi din po. At ang pinakauling request ni Abraham, Panginoon, huwag kang magalit, isa na lang po. Parang si Abraham ay makulit. Alam niyo po, hindi po masama na maging makulit ka sa Panginoon. Sabi ni Abraham, halimbawa po may 10 po, ay hindi ko po lipulin ang Sodoma at Gomorrah. So, huminto na si Abraham, tapos humiwalay na po sila ng Panginoon. Ang problema, ang tatlong anak ni Lot na babae,
ay hindi makadiyos. Ang 3 niya, out of 5 na kanyang mga anak na babae, nila, 2 ang matuwid, ang 3, ang asawa ay mga sodomites. So, nung sinabi nila, hali kayo, lilipulin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Sabi ng kanyang mga manugang, tatay naman, nagbibiro lang. Yan ang mahirap. Yung anak mo, hindi mo na madala. Amen? Yung tatawanan ka ng anak mo, tatay naman. Tagal ko nang alam yun. Di ba? Mahirap yun. Yung anak mo, hindi na maniwala sa'yo. Kaya yung akin, mga maliliit pa to, pagdating na panahon, hindi sila maniwala, problema na nila yun. Kasi araw-gabi ko silang kinakausap eh. At saka pag linggo, nandyan sila, nakikinig. At saka ilang bisis ko na sila pinatanggap sa Panginoon. Pag namatay ako, sila naman maiwan. Kung magpatuloy sila sa Panginoon, salamat. Pag hindi, problema na nila yan. Amen? At least, hindi po ako nagkulang. So, mga kapatid, tingnan natin. The prayer of Abraham to his nephew Lot was heard by, by God. So, ang panalangin ni Abraham sa kay Lot ay pinakinggan ng Diyos. Ito po, the first history in the Bible na nagkaroon po ng tinatawag na incest or tabu ang pamilya nila. Pero kailangan nating maituro to, hindi ko pwedeng kaligtaan dahil totoong nangyari. Ang bansang Sodom, ang bansang Moab at ang bansang Amonon, ito ang kanilang founder. Ang kanilang founder, ang kanyang lolo at ang kanilang tatay na sila. Tingnan natin. At sila ay lumabas papuntang Zoar at naninirahan sa kabundukan. At ang kanyang 2 dalagang babae ay kasama niya. At siya ay natatakot upang tumira sa Zoar. Dahil ito ay pumasok sa kuweba kasi siya at ang kanyang 2 dalagang babae. Itong 2 dalagang babae niya, kasama niya na nakaligtas doon sa Sodoma at Gomora. Ngayon, hindi alam ng kanyang anak na mayroon pang silang pamilya na lahi, ang lahi ni Abraham. So, ang problema, si Lot at si Abraham, pagkatapos ng kanilang paghiwalay, ay walang reunion. Hindi na sila nagkita, hindi man lang siya nagbisita sa kanyang tito. Hindi man lang niya pinakilala na ang kanyang tatay ay may tito pa. May kamag-anak pa. Naunawaan niyo po? Amen. So, ang isip ng 2 dalaga, wala nang lalaki. At wala nang lalaki upang mapadami ang kanilang lahi. Tingnan natin. At ang kanyang panganay, nagsabi sa kanyang bunso na anak, ang ating tatay ay matanda na. At walang tao sa lupa upang makikipagtalik sa atin. Katulad sa ginagawa ng mga tao. Naintindihan niyo po? Hello? Sabi niya, ang ating tatay matanda na. At doon kasi sa Sodoma at Gomora, pwede ang mag-ama. Naintindihan niyo po? Kasi homosexual na. Mag-ama, pwede. Magkapatid, pwede. Magkapitbahay, pwede. Walang pili. Lahat pwede. Kasi nga, mga wicked sila. Lot family practice incest or tabu. Tingnan natin. Come, sabi ng kanyang ate. Halika, painumin natin si tatay. Ito ang hindi kinalimutan ng kanyang anak na dalaga. 2 niyang anak, kahit anong bagyo, kahit anong sunog, may bit na inumin. Naintindihan nyo? Hello? Dala ng kanyang anak na dalaga ang tanduay. Halimbawa lang po yan. Baka magsabi kayo mamaya, Pastor, may tanduay pa pang dala doon? Ito hindi nala. Kung dito tanduay, lambanog. Hindi ko alam. Basta may dalang inumin. At
Sabi niya, tayo ay tutulog sa tabi ni tatay. Upang ma-preserve natin ang lahi ng ating tatay. Nakita niya? Kasi pag hindi na painumin sila, hindi na sila patulan nila. Kasi alam nila, anak na. Baka niyo po? Sabi niya, lasingin natin si tatay. Okay po. Ang pag-inom ng alak can destroy your family. Amen po? Kasi po, pag lasing ka na, pag sobrang lasing, yun po ang problema eh. Sabi ng mga lasinggo, yung mga nagiinom, pag lasing na daw, hindi na daw nila alam ang mga kanilang ginagawa. Totoo kaya to? Pero sila hindi niya alam. Tingnan natin. At ipinainom nila ang kanilang tatay ng alak nung gabi na yun. At ang panganay ay pumasok at nakikipag-talik sa kanyang tatay at hindi alam nila kung ano ang ginawa ng kanyang panganay. At siya po ay bumangon. Lot drank too much and his two daughters got pregnant just because of Lot's drunkenness. So mga kapatid, si Lot na lasing at matinding lasing at ang kanyang anak na mga dalawa ay nabuntis dahil sa kanyang pagkalango. Tingnan natin. At lumipas ang araw, ang sabi ng panganay sa kanyang kapatid, narito ngayon, kagabi, natulog ako. Malamang fertile ang panganay. Tama po? Okay. Natulog ako kay tatay. At ngayon, painumin na naman natin siya ngayong gabi. Pangalawang gabi. Sabi niya, ikaw naman ang pumasok. Ikaw naman ang matulog para ma-preserve natin ang lahi ng ating ama. Naka niyo po? Kasi po, mahalaga ang family. Mahalaga ang genealogy ng family. Alam ng anak niya na mahalaga na ma-preserve ang lahi nila. Hindi pwede mawala ang lahi nila. Kasi kinikwento nila ang kanyang buhay na ang kanyang tito at siya, ang kanyang tito ay tinawag ng Diyos. So ngayon mga kapatid, painumin natin si tatay. At ang ginawa ng bunso, natulog, kasama sa kanyang tatay, at hindi alam nila kung ano ang ginawa ng kanyang bunso, at siya'y bumangon. Next! Lot family and his descendants. Ito na po ang nagiging pamilya ni Lot at ang kanyang mga clan. At ang dalawang babaeng anak ni Lot ay nagdadalawang tao sa pamagitan ng kanyang ama na si Lot. Nakita niyo po? Yan ang nagiging history ng bansang Moab at ng bansang Ammon. At ang panganay ay nagdadala ng lalaki at tinawag na Moab. Yun ang bansa ni Ruth. Amen? At yan ang bansa na lulo ni David. Okay po? Represent ang Moab ng Gentile church. Mga kapatid, tinan mo. The same is the father of the Moabites unto this day. Sila ang nagiging ama ng mga Moabites hanggang sa kasalukuyan. At ang bunso ay nagdadalang tao ng lalaki at tinawag ang kanyang pangalan Binami. Ang pangalan niya ay Binami at siya ay nagiging ama ng mga anak ni Ammon unto this day. So ang mga Ammon nagiging kalaban ng Israel. Ang Moab ay nagiging kakampi. Nakanya po? Nakanyang history? Okay. Yan po ang nangyari sa pamilya ni Lot. So, kasi po, gin-preserve pa rin ng Diyos ang buhay ni Lot. Noong unang panahon, dahil sa nangyari, parang inalaw ng Diyos yun. Pero sa ating panahon, hindi na pwede ngayon ang magama. Amen? Noong una, inalaw ng Diyos yun para ma-preserve ang lahi ni Lot. Pero nagiging pangit lang ang kwento.
Kasi yung kanyang anak, apo niya. Yung anak niya, apo. Yan ang buhay. Pero inalaw ng Diyos yun. Kasi to preserve the seeds of Lot. Yan ang nangyari sa backslider. Ang tawag doon, permissive will. Amen? So, sa atin ngayon, kahit ano ka pa makasalanan, kahit anak ka pa ng tatay mo, anak ka ng lolo mo, kahit si Jepta ganun din, ang isang judge, anak sa labas, pero dahil kinilala niyang Diyos, minahal pa rin siya ng Diyos. Amen po? Kaya, hindi mo kasalanan kung anak ka ng tatay mo, lolo mo. Ang kasalanan mo, kahit ipinangaral na sa iyo ang Word of God, hindi mo pa rin pinapakinggan, kahit anong kang klaseng tao, importante tao ka. Si Jesucristo namatay para sa ating lahat. Amen? Kung ano man ang ating lahi, ano man ang ating pinagdaanan, mahal ka ng Diyos. Yan ang nagiging kwento ni Lot. Pero, gin-preserve pa rin ng Diyos ang kanyang lahi. At ang ginamit ang kanyang dalawang anak na dalaga na panay mga virgin. To preserve the family of Lot, yun lang ang nagiging kwento ng buhay ng mga Moab. Pero ginamit pa rin ang Moab, ayun ang lulo ni David. Nakita niya? Si Ruth ay Moabite. Si Naomi, Hudyo. Ang kanyang asawa na si Elimelech at ang kanyang anak na dalawa na si Malon at si Silion ay nagbakasyon sa Moab sa loob ng 10 taon. Pagdating sa Moab, namatay ang kanyang asawang si Elimelech at namatay ang dalawang anak na si Malon at si Silion. Pagkatapos, isang araw, sabi ni Naomi, bumalik na kayo sa Diyos ninyo. Bumalik na kayo sa inyong angkan. Sabi ng si Oprah, nag-kiss sa kay Naomi at nagyakap at umiyak at umalis. Sabi ni Ruth, hindi ako alis. Sabi ni Naomi, ni Naomi ba yun? Balik ka! Kasi hindi man ako magbuntis eh. Kapag nabuntis man ako, hindi ka man makapagantay. Wala nang lalaki makikipagsiping sa akin. At upang mabigyan kita ng asawa. Ang sabi ni Ruth, ang Diyos mo, Diyos ko. Kung saan ka mamatay, doon ako mamatay. Amen? So, pagdating ni Ruth at ni Naomi sa Jerusalem, mayroon po doong matanda na si Boaz. Tama po ba? May bukid. Ang ganda ng kwento. Idinugtong ko lang to para maalam yung kwento. Para time will come, pag ipipreach ko ang buhay ni Ruth, alam nyo na po yung buhay ng history ng buhay ni Ruth, ang kanyang bansang Moab. Amen? Nakakakilabot, nakakaiyak. Makikita mo pa rin kahit backslider ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit magkasalanan ka, mahalin ka pa rin ng Diyos. Yan po sinabi sa John 3:16 na, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa kabila ng ating pagka-unfaithful, but God is still faithful to us. Amen? Kung ano man ang lahi mayroon tayo, mahal ng Diyos ang ating kaluluwa. Mahal ng Diyos ang ating espiritu. Ang sinabi ng Diyos sa Mark 8:36, anong pakinabang ng tao? Kahit pa sa kanya ang buong sanlibutan at mawala ang kanyang kaluluwa. Kaya sila pinatunayan ng Diyos. Backslider sila at lumayo sa Diyos. Ngunit, mahal pa rin siya ng kanyang titong Abraham. Ipinag-pray, pinatawad, at niligtas na awang dalawang anghel. Ang tawag doon, permissive will, pinaintulutan ng Diyos. Pero huwag na natin gayahin. Napakalungkot na trahedya sa buhay nila. Imagine, huwag tayong matakot sa bagyo. Pagkasama mo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka iwan. Grabe.
Grabe ang ito, ang kwento na ito. Salamat sa Diyos. Imagine mo, ni-preserve ng Diyos ang buhay nila. At si Ruth, ang nagiging bunga. Ginamit si Ruth. Siya po ay namumulot ng bukid. Sabi ni Boaz, sino ka? Ako po si Ruth. Ang aking biyanan ay si Naomi, na huwag ka nang umalis. Huwag ka nang umalis sa aking bukirin. Sabi ni Boaz, binulungan niya ang kanyang manggagapas. Pag nanggapas kayo, huwag nyo namang sinupin. Huwag nyo ubusan. Iwanan nyo yan. Pag uwi ni Ruth, sabi niya sa kanyang mama, Mama, ang bait ng mama. Sabi ni Naomi, anak, kung anong sasabihin niya, sundin mo. Wala siyang asawa, bao yan. At siya ay pinakamalapit na kamag-anak sa atin. Nakita niyo po mga kapatid? Malapit na kamag-anak. Ibig sabihin, may tsansa, may pag-asa pa si Naomi. To make the long story short, si Ruth at si Boaz nagkatuluyan. Amen? At nagkaanak sila kay GC. At si GC nagkaanak kay David. At si David nagiging ikalawang hari ng Israel. Amen po? Amen. Kung backslider ka at bumalik ka sa Panginoon, may pag-asa na ikaw ibabangon muli ng Diyos. Amen? Kaya sa mga Kristiyanong tulog-tulog, salamat po sa mga mananampalataya sa online na sumusubaybay. May God bless you. At saka itong iyak ko, hindi ito iyak na kalungkutan. Iyak ito ng pagpapala. Iyak ito ng tears of joy na makikita mo sa Old Testament times, kahit sa New Testament times, mahal tayo ng Diyos. Amen? Kahit gaano pa tayo ka-unfaithful, but God is still faithful to us, mga kapatid. Kahit ano man ang ating lahi, kung anak ka man ng tatay mo, yung tatay mo, lolo mo, never mind about it. The important is, magbalik loob ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos, at ikaw ay biyayaan ka niya. Alam niyo po, ano man ang sabihin ng tao, ano man ang sasabihin ng tao, aswang ka man o ano ka man, kung nakilala mo ang Panginoon, maglingkod ka sa Diyos, hayaan mo sila. Amen? Ikaw ay may pag-asa pa. Pagpalain ka ng Diyos. Basta lumapit ka sa Diyos, hindi ka niya hindi ka niya ipapahiya. Kaya purihin ang Diyos. Ang ganda ng mensahe na ito. Kaiba ito. Salamat, Holy Spirit, kapag bigay mo sa akin ng karunungan at kaalaan. Talagang matindi ang pangyayaring ito. Masalimuot ang kwento, pero ang kanyang part 2 ng buhay ng lahi ni Lot ay nagiging maganda. Nagiging kapartner pa rin ng buhay ng kanyang tito na si Abraham. Amen? Ibig sabihin, kung mayroon man mga problema nangyayari sa magtito, ang next generation, third generation, 20th generation, nagkatagpo muli. Nakanya pa? Kahit mag-away kayong magkapatid, kahit nag-away ang mga anak nyo, kahit nagkasaksakan, nagpatayan, pagdating ng panahon, kayo pa rin ang ipagtagpo ng Panginoon. Amen? Intindihan ba, sister? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Na-bless po ba kayo? Amen. Tayo po'y magsitayong lahat at tayo po'y mag-pray. Tayo po'y manalangin. O mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa buhay ni Lot. Kahit siya po'y na-backslide, minahal pa rin po niyo siya. Salamat din po mayroon siyang Abraham na kanyang tito na nagmamalasakit. Kaya napaka-importante, napakahalaga
ang panalangin ng bawat Abraham namin sa aming buhay, ang aming mga minamahal na mga pastor sa aming buhay. Panginoong Diyos, habain mo pa po ang buhay ni Pastor Edgar Diaz. Alang-alang po sa New Isabela Baptist Church. Pagpalain mo rin po ang aking buhay, alang-alang po sa PCBC at sa aking family. Ang panalangin po namin, O Diyos, na maging pagpapala kami sa buhay ng mga backslider, sa buhay ng mga unbeliever, at sa buhay ng mga mananampalataya. Panginoong Diyos, basbasan mo rin po ang mga anak mo po sa online. Huwag niyo po silang pababayaan. Salamat din po kay Sister Myra. Pagpalain niyo po siya, kanyang trabaho. Sa kabila ng kanyang trabaho, nawalay sa kanyang family, nagtrabaho sa malayong lugar, ngunit salamat, mayroon siyang takot sa inyo. Nagpapatuloy, pagpalain niyo po siya. Ang mga kapatiran namin sa Mindanao, sa Takrong, sa Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat, sa Visayas, at sa ibang bansa, ang mga kapatiran namin sa Brook, si Sister Milin Manalastas, si Sister Joy Albao, si Japet Del Rosario, ng Taiwan, tulungan niyo po na magpatuloy siya sa paglilingkod. Si Rochelle Flores Del Rosario Cubington, tulungan niyo po siya na magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Panginoong Diyos, binabalik po namin sa inyong papuri at pasasalamat. Tulungan niyo pong lahat ng mga membro ng PCBC na kami po'y maging matapat sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa aming pagka-unfaithful sometimes. Lord, maraming salamat po sa inyong katapatan sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na makikipag-involve, magsuporta sa ministry, sa pamagitan ng prayer, sa pagsuporta sa mission, sa pamagitan ng aming mga salapi na inyong pinagpala, upang maraming mga daughter churches ang may tayo, ang Philippine Christian Baptist Church of Central Luzon Incorporated. Panginoong Diyos, that's my desire and my prayer to bring the gospel to those people, to the regions beyond, even in the foreign land. Lord, bless our mission and vision of Philippine Christian Baptist Church of Bulacan, Central Luzon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Good morning po. At saka break po muna tayo, 5 minutes. After 5 minutes, tuloy-tuloy po ang ating ikalawang morning worship. Thank you so much, Sister Myra Cornia, Rudy Campus, Raymond Tan Ting. Thank you so much. And sa iba ko po, na hindi ko pa mabasa ang mga pangalan, thank you for your watching support. Please pray for me and our ministry. God bless. After 5 minutes, tuloy po tayo.